Magandang hapon sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating butihing guro na si Binibining Rosel Imbulan. Ngayon nga ay pagpapatuloy ko ang talakayan patungkol sa sandigang kaalaman ng nobela. Ngayon nga ay dadako tayo sa pansampung bilang at ito nga ay ang moralistiko. Ano nga ba ang moralistiko? Ang moralistiko ay ang pananaw na ipinalalagay na may kapangyarihang maglahad ng akda, di lamang ng mga literal na katotohanan, kundi ng mga habang buhay at universal na katotohanan at di mapapawing pagpapahalaga na sumasaklaw sa katauhan, kaasalan, at moral na pinapahalagang salik sa teksto. Ito sa moralistiko, maaari nating suriin ang mga mahalaga at prinsipyo na ipinakikita ng nobela, kasama na ang mga moral na aral na maaaring magkaroon ng malawak na impluensya sa mga mambabasa. Dito natin matatagpuan yung mga aral na nag-iiwan ng kakintalan sa mga mambabasa at kung paano sila makauugnay sa isang kwento. Mapapansin natin kapag nagbabasa tayo ng isang nobela, inaanyayahan tayo nitong mag-isip at magtanong. Magtanong sa kung paano nga ba yung mga hakbang na dapat gawin ng isang karakter sa isang kwento. O di kaya naman sinasamahan nating magdesisyon sa tamang dapat gawin ng isang karakter sa isang kwento. Dito pa lang, yung mga mambabasa ay palaging yung mga mambabasa ay nakapag-iisip na ng mga aral at mga gawi na dapat gawin ng isang kwento na maaari na nilang makuha sa totoong buhay. Pangalawa naman ay ang idealismo. Ito ay sumusunod sa prinsipyo at paniniwala na ang pinakamainam at mahusay ang dapat manaig at mangyari. Ang mga nobelang may temang idealismo ay madalas na naglalarawan ng pakikibaka ng mga tauhan upang ipagtanggol ang kanilang mga paniniwala o upang makamit ang kanilang mga pangarap kahit na may mga hamon at pagsubok na sa kanilang pinagdadaanan. Kumbaga, ang toon naman dito o ang focus ay ang pinakamainam at mahusay ang mananaig sa buong kwento. Sunod naman ay ang feminismo. Dito ipinakikilala ang kakayahan at kalakasang pambabae at iangat ang pagtingin ng lipunan sa kababaihan. Sa pamamagitan ng perspektibong feminismo, maaari nating suriin kung paano ipinakikilala ng nobela ang kakayahan at kalakasang pambabae, pati na rin ang pakikibakan ng kababaihan para sa kanilang karapatan at pagkilala. Alam natin na lumitaw ang feminismo dahil sa paniniwala noon na karamihan sa mga panitikan ay nasa kamay ng mga lalaking manunulat at ang mga babae sa panitikan ay inilalarawan nila bilang isang mahina, marupok, emosyonal, api-apihan at pantahanan lamang na ngayon ay naging pantay ang pagtingin ng halos lahat kung anong kayang gawin ng mga kalalakihan ay nagagawa na rin ng mga kababaihan. Sumunod naman ay ang naturalismo. Ano nga ba ang naturalismo? Ito ay nag-uugnay ng siyentipikong pamamaraan sa filosofiya sa pamamagitan ng paniniwalang lahat ng nilalang at pangyayari sa sangkalawakan ay natural at ang karunungan ay maaring dumaan sa masusing pagsusuri. Ang naturalismo sa larangan ng panitikan ay isang pagpapakita ng mga pangyayari at karakter na batay sa obserbasyon at pag-aaral ng totoong buhay, na madalas ay nagpapakita ng masalimuot na realidad at kahinaan ng tao. Isa itong uri ng panitikang nagpapakita ng mga sitwasyon at karakter na likas sa kalikasan at sa mga tao mismo. Halimbawa nga ng naturalismo sa panitikan ay ang nobelang No Limitang ni Jose Rizal, kung saan ipinapakita ang mga isyu sa lipunan at mga pangyayaring nangyayari talaga sa realidad ng buhay ng mga Pilipino noong panahon ng mga kolonyalismo. Sunod naman ay ang supernaturalismo. Ito ay hindi umaakma sa naturalismo dahil ito ay may kabalaghan, may pagkapiksyon dahil may kaugnayan sa paniniwalang supernatural na tulad ng mitolohiya, pagmamilagro at mga himala, pagdalo ng yumao, mga lamang lupa na sumasapi sa katauhan ng isang tao na ang kalimitang pinag-uugatan ay ang labis na
pagkahumaling sa pinakamulatang paniniwala at pamahiin. Ang supernaturalismo sa nobela ay tumutukoy sa paggamit ng mga elemento ng kababalaghan o hindi pangkaraniwang mga pangyayari na hindi maipaliwanag ng mga batas ng kalikasan o siyensya. Ito ay naglalaman ng mga kwento tungkol sa mga multo, spirito, pag-ibig, at mga himala na hindi karaniwang nangyayari talaga sa totoong buhay ng isang tao. Ang mga nobelang may temang supernaturalismo ay madalas na nagpapakita ng paghahalo ng mundong natural at makababalaghan. Sumunod naman ay ang simbolismo. Ano nga ba ang simbolismo? Dito'y makikita na ang ginagamit ng author na pamamaraan sa pagpapahayag ng mga kaisipan at damdamin sa akda ay ang mga sagisag. Busog ang mga panulaan sa mga ganitong mga sagisag dahil hindi lantaran ang pagpapahiwatig na tinutukoy ng Makata sa pagtalakay sa akda, maging ito'y naratibo, deskriptibo, expository o argumentatibo na maaaring babalagtasan. Ang simbolismo sa pananitikan ay isang pamamaraan ng pagsasalin ng mga kaisipan, damdamin o konsepto sa pamamagitan ng mga sagisag o simbolo. Sa pamamagitan ng mga simbolo, ang may akda ay naglalarawan o nagpapahayag ng mga malalim na kahulugan o mensahe sa kanilang mga akda. Ito ay nagbibigay daan sa mga mambabasa na magkaroon ng iba't ibang interpretasyon o pag-unawa sa isang teksto batay sa kanilang sariling karanasan at pananaw. Halimbawa ng simbolismo sa pananitikan ay ang paggamit ng dilim upang kumatawan sa kasamaan o pag-asa. Ang paggamit ng rosas upang kumatawan sa pag-ibig o ang paggamit ng alon ng dagat upang kumatawan sa mga hamon sa buhay ng isang tao. Sumunod naman ay ang siksism. Ito'y sumisentro hindi lamang sa kilos ng individual, kundi sa kabuoang konteksto ng lipunan na tumutukoy sa istrukturang kultura na anumang nalilikha, nabubuo at nagagawa ng mga magkakaugnay sa pagkakaiba ng dalawang kasarian o sekto na ang palatandaan ay kung ano ang dapat at kailangan para sa lalaki at babae. Sa mga nobela, ang siksism ay maaaring makikita sa paraan ng paglalarawan at pagtrato sa mga karakter base sa kanilang kasarian. Halimbawa, maaaring magkaroon ng pagpapalakas o pagpapahina ng isang karakter batay lamang sa kanilang kasarian na nagbibigay diin sa stereotypical na papel ng mga lalaki at babae. Ang mga pag-uugali at mga desisyon ng mga karakter ay maaaring maging limitado o nakaangkla sa tradisyonal na mga kaugalian o paniniwala ukol sa kasarian na nagpapakita ng diskriminasyon o pagtatanggi sa pagitan ng mga kasarian. Ay ang sociological. Dito'y sinusuri ang kalagayan at kaugnayan ng mga panlipunang institusyon tulad ng pamahalaan, pamilya, simbahan, at iba pang pagtatakda ng sitwasyon at oportunidad para sa mga mamamayan nito. Sa isang nobela, ang sociological na aspeto ay nagtutukoy sa pagsusuri sa mga ugnayan at kalagayan ng mga pangunahing institusyon sa lipunan na ipinakikita sa kwento. Ito ay tumutukoy sa mga paksang kaugnay ng lipunan tulad ng mga ugnayan sa pamilya, komunidad at lipunan. Ang mga tema nito ay tulad ng pagkakapantay-pantay, pang-aapi at tunggalian ng mga uri sa lipunan ay bahagi nga ng sociological na aspeto. Sa pamamagitan ng pagtatalakay sa mga sociological na issue, ang nobela ay nagbibigay diin sa mga hamon at suliranin na kinakaharap ng isang lipunan na naglalarawan ng mga pangyayari at karanasan na nagiging refleksyon sa kalagayan ng lipunan sa panahon ng pagkasalaysay. Ang panghuli naman ay ang kultural. Ibinabahagi ng may akda ang mga kaugalian, paniniwala at tradisyong minana at ipasa sa mga sunod na lahi. Ipinapakita rin dito na ang bawat lipi ay natatangi. Ang kultural na aspeto ay nagpapakita ng mga kaugalian, paniniwala at tradisyon ng isang lipunan. Isang halimbawa ay ang nobelang Noli Me Tangere ni Jose Rizal na kung saan
ipinakita ang mga kultura at tradisyon ng mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo. Makikita sa kwento ang paglalarawan sa mga ritual, pamumuhay at paniniwala ng mga karakter na nagpapakita ng kahalagahan ng kultura sa pag-unawa sa lipunang kolonyal. At doon lamang po nagtatapos ang aming pag-uulat patungkol sa sanligang kaalaman ng nobela. Muli ako nga pala si Binibining Charlene Simingote mula sa dalubhasaan ng edukasyon na nagpapakadalubhasa sa Pilipino. Maraming salamat sa inyong pakikinig.